kapayapaan. May darating lang na ano, nahinto mo rin yan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang pagayag na aming pong pastor. Ang ating kapanahunan ngayon, mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan isasaysay ng ating po nila para malaman nila kung magkano ang kayamanan mo tinatago. Ayan. Ano, sige. Alright. Kagaya na sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo babatiin ng magandang araw dahil wala pa akong nakitang magandang umaga sa inyo. Alright. Dahil kagaya na sinasabi ng Panginoon, o yung mga pinag-usapan ng mga apostol ng Panginoon kung kailan magwawakas ang sanlibutan. Paano magwakas ang sanlibutan? Kung ang isip nyo hindi na pagbabago, gawin mo, magmura. Alright. So, alam ko, ang ginagawa ninyo, wala kayong may kakaila sa Diyos. Adada nyo dahil Diyos, sinabi niya mismo. Ayan, ayan na. Sa katotohanan. Alright. Gusto ba ninyong maging mapayapa ang mundo? Lumay-lumayon nyo na yan, mga ginagawa nyo yan dahil lahat ng ginagawa ninyo, labag sa kalooban ng Diyos. Martial law na sinasabi nyo. Papatayin yung karapatang pantao. Alam ko yung plano nyo. Pero sabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Maniwala kayo sa akin. Ubusin kayo ng Diyos. Alright. So, makinig na lang kayo. Kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, huwag kayo makinig. Huwag nyo papatay. Dahil yung ibang tao, gusto makinig. Tanda nyo Dahil hindi lahat ng tao pare-pareho ang panlasa. Allergic daw po kasi yung gumagawa ng mga ganyan sa katotohanan. Makasalanan kasi mga yan Kaya, gumagawa silang paraan para hindi mahayag ang kasalanan ng sangkatauhan. Magawa sa rin sila na parang para huwag mahayag ang katotohanan. Ganun nga. So, ang tutukuyin natin ngayon, ang tema tungkol sa mga mangangaral. Alam niyo mga ngaral, Diyos ang nag-order yan sa mga ngaral. Ano dapat ipangaral? Katotohanan ba o kasinungalingan? Ang katotohanan ang ipangangaral. Kaya lahat ng mga ngaral na wala silang mababanal. Yan bumalik. So, makinig na lang kayo. Dahil kung gusto nyo marinig ng mga tao ang sinalita nyo, ginagawa mo nyo sa inyong sarili. Kung anong ginagawa nyo dyan sa mga tao, na ayaw nyo makadinig ang katotohanan. Sinasabi ko na nga sa inyo, sa Diyos nyo ginagawa. Dahil ang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan. Pero hinahadlangan nyo katotohanan. So, kalaban nyo ay Diyos. Maniwala kayo na kalaban nyo ang Diyos. Lumalaban kayo sa Diyos. Ayaw nyo pasakop sa Diyos. Ayaw nyo sumunod sa Diyos. Kayo ba ay mga Diyos? Oo nga, Diyos kayo. Pero kayo ay mga Diyos ng kadiliman. Tandaan nyo ang Diyos ng kadiliman, ayaw niyang makita ang kaliwanagan. Okay nyo? So, kung manatili kayo sa dilim, papabayaan namin kayo. Pero huwag nyo pabayaan yung gustong makakita ng liwanag. Alright. So, marami tayong pag-usapan, pero andyan lang tayo, hindi na tayo makalis dyan.
Ano, gusto nyo? Hindi na tayo alis dyan sa usapin na yan. Walang kabuluhan. Bayaan nyo, yung mga hayag ng katotohanan. Dahil yan lang ang maaaring magamit. Dahil ang tao ay mahirap. Tanda nyo ha, walang kakayahan na gastusan ang kanyang paglalakbay. Kaya lang, sa pamagitan ng cellphone, malakbay niya ang mga lalayong lugar. Kung hadlangan nyo ang paglalakbay, naintindihan nyo, sino naglalakbay? Hindi ba banal na espiritu ang naglalakbay? Okay, bigyan ko kayo ng awit na material ha. Kung naintindihan nyo ito, matalino kayo. Ano ibig sabihin itong skyline pigeon? Kantang material yan na. Alright. Kung maintindihan nyo yan, yan ang ginagawa namin. Maglalakbay kami kung saan-saan. Pero kung yung pigilan ng paglalakbay, sino kaway nyo ngayon? Yan ang Diyos na inyong pinipigilan. Na siya yung tinatawag na skyline pigeon. Okay na. Let me fly to distant land. Okay na. Over green fields, trees, and mountains. Flowers and forest mountain. Kung naintindihan nyo yan, matalino kayo talaga. Alam niyo, forest mountain, mga symbol, bukal ng buhay. Kung saan ang bumubukal ang buhay. Alam niyo, bukal ng buhay? Kung saan bumubukal ang salita ni Kristo. Yung tubig na tinatawag. Dahil si Kristo ay bukal ng buhay. Tandaan nyo. Lahat ng mga sinakop niya mga tao ay magiging bukal ng buhay siya. Dahil ang karunungan na taglay niya ay siyang buhay ng tao. So itong kinakalat namin na ito, salita ni Kristo na siya ang bukal ng buhay sa kanino man na gustong makinig. Forest fountain, kung tawagin. Alam niyo mga forest fountain, mga samaan sa mga liblib na lugar. Doon bubukal ang buhay. Pwedeng bundok ng buhay, pwedeng ilog ng buhay, basta bumubukal ang karunungan ng Kristo ay buhay. Okay? So, kung ayaw nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Wala kaming pakialam sa inyo. Pero dahil sa wala kaming pakialam sa inyo, inutusan kami ng Diyos na makialam sa inyo. Bakit? Dahil mahal kayo ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo lahat ay magbalik sa Kanya. Dahil tayo mga tupang naliligaw. Hinahanap niya tayo sa pamagitan ng mga sakit. Yan ang pagtawag ng Diyos. Kaya lang ang problema, maraming nakialam sa sakit na hindi naman nila maintindihan na sakit. Lalo mga doktor. Ang tanong, ilan na ba namatay sa ospital? Marami na, milyon na. Yan ba ang ospital ay landas ng buhay o landas ng kamatayan? Si Kristo, sino man maniwala sa Kanya ay maliligtas. Kaya siya ang landas ng buhay. Pag lumapit ka sa Kanya, huwag ka lang mag-alinlangan kung ano ang iyong paniwala. Ano mangyari sa iyong buhay, magaganap yan. So,
ang landas ng buhay ay kasalukuyang lumilipad sa ere. Tandaan nyo yan ang tinatawag nyong communication. O ano ang communication? Through cellphone, pwede sa telephone, pwede sa television, okay na. At marami pang komunikasyon na gagamitin para itong Skyline Pigeon makapag-travel ng malayong lugar. Let me fly. Alright. Kung hinaadlangan nyo ito, ano kayong klaseng tao? Dahil lahat ng Diyos, lahat ng bagay pinakikilaman ng Diyos sa ating buhay. Tandaan nyo. Dahil anak na tayo, sinong ama na hindi niya pakilaman ng kanyang mga anak? Tandaan nyo yun tayo lahat ay anak ng Diyos. Kaya lang, maraming mga anak na naliligaw. At pinapahanap niya yung mga anak na naliligaw para ibalik sa kanya. Tandaan nyo mayroong taga-akay. Sino ang taga-akay? Hindi ba si Jesus? At ang kanyang mga apostol? Sila ang taga-akay sa mga taong naliligaw. Ito po. At sila rin na nagmumulat sa kanilang mata na kaunawaan dahil sila'y bulag sa katotohanan. Mateo 10:5 hanggang 6. Sige. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Ano yung bahay ni Israel? Mga sambahan. Yan ang relihiyon ni Kristo. Tanda nyo gusto ng Jesus Kristo, lahat ng tao'y mapa sa Kanya. Dahil yan ang utos ng Diyos. Na lahat ng tao ay pamamahalaan niya. Kaya nung namatay siya, anong sabi niya? Sa Matthew 28:18, ngayon naibigay na sa akin ang kapamahalaan sa lahat ng tao. Okay? So, kayo mga tao, pamamahalaan kayo ni Jesus. Bakit umayaw kayo? Ayaw niyo si Jesus? Ayaw niyo makabalik sa Diyos? Ayaw niyo makita muli ang Diyos? Dahil pag silang niyo sa ibabaw lupa, binabanggit niyo ang inyong panata. Kaya hinanap ng Diyos yung panata ninyo. Sa paglabas nyo sa sinapupunan ng nanay nyo, Oha, oha, oha. Opo, Ama, hahanapin kita. o ngayon, nananata kayo na hanapin nyo ang Diyos. Bakit ngayon hindi nyo hinanap ng Diyos? Kayo, huwag kayong mananata na hindi nyo matutupad. Dahil kung hindi nyo matupad yung panata nyo, kailanman, hindi na kayo makabalik sa Diyos. Tandaan nyo. Alalahanin nyo, ang sinasabi ko sa mga Facebook ko, itong hawak namin na pananampalataya ay biyaheng langit. Biyaheng kaligtasan. So, kung ayaw nyo maligtas, nasa inyo yung magpapasya. Kagaya ng panahon ni Noe. Ano sabi ni Noe? Sumakay na kayo dahil darating na ang dilubyo. May sumakay ba? Wala. Kundi lang yung mga pamilya ni Noe na naniniwala. Sila ang nakasakay at sila lang naiwan. At sila lang ang naligtas sa kanilang kapanahunan.
Ngayon, sa ating kapanahunan, sino ang gusto maligtas? Ngayon, yung gusto maligtas, yan ang tinatawagan namin. Upang maligtas. Meron po sinabi rito yung Panginoong Jesucristo sa Juan Kapitulo 10, talatang 16. Basahin. Umpisan po natin sa 14. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ko. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at sa Ama ay pagkakilala ko. At ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Naintindihan yan? Tama yung sinabi yan na siya ang binigyan ng Diyos sa karapatan na mamahala sa buong sangkatawan. Bakit nyo pipigilan? Kaya po ang sabi naman ni Propeta Jeremias 3:14 hanggang 15, Sige. kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Sion. Ang Sion po ay kaharian ng langit. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. So, scripted na yan, ha? Nasulat na. At siya na nating susundan. Dahil ang pastor ay ibinigay na siyang si Jesus. Kung saan naroon si Jesus, doon nyo dadalhin ng mga tupa. Yung mga tao na sumasampalataya ng Diyos, doon kailangan paruroon. Dahil yan ang sinabi niya, siya ang tunay na kulungan o pintuan ng mga tupa. At sino man maniwala sa kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pa po yung sinabi niya, Juan 10:11 hanggang 12. Basahin. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang mga lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas. At inaagaw sila ng lobo at pinapangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. Naintindihan yun? Sino ang binis niya ang buhay niya? Alang-alang sa mga tupa. Hindi ba si Jesus? Correct. Binigyan niya ang kanyang buhay para sa ganon, maligtas lang ang matao na papatay ng Diyos. Yan po ang hindi nila naunawaan sa hiwaga ng banal na kasulatan. Dahil nung sinabi ng Diyos, papatayin ko lahat ng makasalanan. Ayaw ni Jesus. Bakit? Dahil ang makasalanan, marami siyang kamag-anak diyan. At alam niya, nagkalat sila sa mundo. At kung patayin naman ulit ang Diyos, ang tao, na kagaya ng una, ano kaya mangyayari sa mga kaluluwa na yon na sinilang muli? Wala nang kabuluhan ng kanilang buhay. Kaya kung mahal nyo ang pamilya nyo, gawin nyo yung ginawa ni Kristo. Ihain nyo ang sarili nyo sa Diyos ngayon para maglingkod. Para gamitin niya kayo upang iligtas ninyo sarili nyo at mga kanang ninyo. Ibigay ninyo ang buong buhay nyo sa paglilingkod. Yan ang ibig sabihin. Romans 6:13. Sige. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong masangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran ng Diyos. Alright. Yung pagbabago nyo, ang may get na kailangan na kayo ay righteous na tinatawag ni Jesus. Matuwid.
banal, sakdal. Yan ang hihain nyo sa Diyos para maligtas nyo sa sarili nyo, pati lahat na makikinig sa inyo. Yan ang gusto ng Diyos. Alright. Kaya itong mga apostol, pati si Jesus, bininwis nila ang kanilang buhay para sa mga tao. Okay. Pinagpapatay sila dahil hindi sila maintindihan ng tao. Kaya na si Pablo, pinatay din ng mga tao dahil hindi sila maniwala sa Diyos, na may Diyos. Ang pinaniwala nila ay ang kanilang Diyos na pilak at ginto. Sa makatwid po ba yung mga rebulto? Hindi lang rebulto, pilak ang ginto ang Diyos nila. Ay, yung mga kayamanan. Yung kayamanan na ba yan ay maliligtas kayo? Ilang beses ko nang inistorya sa inyo ang karanasan ni Jesus noong panahon niya. Nakita niya si Solomon at si Lazaro kung saan sila naroon, di ba? Sino napunta sa impyerno? Hindi ba si Solomon? Sino napunta sa langit? Hindi ba si Lazaro? So, ngayon, nung nandun nga sa impyerno si Solomon, naalala niya na marami siyang kapatid na milyonaryo sa buong daigdig. Dahil maawain din si Solomon. Mabait na tao. Kaya lang, marabot na tao. Mayaman siya, hindi niya binigyan ng mahirap. Mayaman siya, hindi niya binahaginan ng mga taong may pangailangan. Ano silbi ngayon ang kayamanan niya? Siya ang nagdala sa kanya sa impyerno, di ba? Kaya hiniling niya kay Amang Abraham na kailangan suguin niya si Lazaro bilang propeta. Ano sabi ni Haring Abraham? Amang Abraham, marami ng propeta sa lupa. Kung maniwala sila sa mga propeta niyan, ay hindi sila paroon sa iyong kinaroroonan. Sabi ni Abraham, sino yung propeta yun noong panahon niya? Hindi ba si Jesus? Kaya hindi lang binanawala si Jesus, kaya doon sila muli na paroon, yung mga mayayaman. Hanggang ngayon, yan ang patutunguhan ng mga mayaman na hindi marunong magbigay ng kaloob sa mga mahirap gaya ni Lazaro. So, mauulit na naman ang istorya. Bagamat marami ng propeta, ayaw nila pakinggan ng propeta. Dahil ang propeta, walang dangal sa kanila. Ang marangal sa kanilang paningin ay yung mga taong mayayaman. Yan ang nirespeto nila. Taong mayayaman. Kaya natupad yung sinabi ni Jesus na sinasalay nyo ang lamok at nilulunok nyo ang kamelyo. Hanggang ngayon, yan ang ginagawa ninyo. Mas pinaniwala nyo ang mayaman kaysa mahirap. Dahil si Jesus ay mahirap ng kanyang panahon at maraming propeta na lumitaw sa ating panahon, mahirap din sila. Kaya hindi sila paniwalaan. So, maulit-ulit yung istorya. Yung mga naganap nung unang panahon, magaganap ulit sa ating kapanahunan. Ano sabi ni Rizal? Don't judge the book by its cover. Yan po ang ginagawa kasi ng mga tao. Kapag nakita ng mga tao yung mga nangangaral na mga nakaputing-puting mga damit at may mga ano pa sa ulo, hangang-hanga sila sa mga mangangaral na mga nakaputing-puting mga damit at may mga saknong sa ulo. Nakala nila ay mga banal yung mga taong yon.
Kaya yun ang kinikilala nila at pinaniniwalaan. Yun ang akala nila. Kaya, yan ang bilin ng Ama. At yan ang karoon ng taglay ni Jesus. Hindi nga siya mayaman. Pero nasa kanya ang kaligtasan. Kaya nga po sabi ng Panginoon Isang Kristo sa Mateo Kapitulo 24, talatang 24, talatang 4 hanggang 5. Basahin po ba natin? Sige. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Alright. Talaga bang yayari yun? Na maraming magsasabi na sila ang sugo ng Diyos. Pero sila ay nagliligaw ng mga tao. So, unawaan niyo mabuti. Dahil naganap ng panahon ng una, magaganap ulit sa ating kapanahonan. Ito pa po, Baka yung- maligaw kayo. sa talatang 24 naman po, ang sabi naman niya, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hinirang. So, magpakatalino kayo, sabi ni Jesus. Magpakatimtiman kayo gaya ng kalapate. Magpakatalino kayo gaya ng ahas. Para malaman nyo kung sino ang tunay at hindi tunay. Ngayon, sa kapanahon natin, kilala ba ninyo ang tunay? Kung kilala nyo ang tunay, ituro nyo sa amin at suriin namin. Dahil yun nasabi ng Diyos, suriin nyo Ang bawat espiritu. kung Kung sila sila ay sa Diyos. Dahil maraming magsilitaw. Alright. Kaya manunuri kami talaga. Ito po, sinabi po ni sa unang Juan Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 2. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. O yan. Maliwanag na. Yung hula ni Kristo ng panahon niya, sinalita rin ni Juan nung kapanahon na niya na huwag kayo magsipaniwala sa bawat espiritu dahil maraming lumitaw ng bulaang propeta at ililigaw ang marami. So, naulit lang yung sinabi ni Jesus. So, huwag kayong maligaw. Suriin nyo kami. Suriin nyo, bawat tao. Alright. Sinabi ko na sa inyo nakarani, bawat bagay ay may panuri. Maging bakal o tanso, maging ginto, ay may bagay na panuri. Di ba? So, hindi kayo makagawa ng bagay para pagsuri sa espiritu. Ano ang pangsuri sa espiritu? Ang inyong mata ng kaunawaan o ang iyong pakinig ng katotohanan. Kung alam niyo katotohanan at may magsalita ng kasinungalingan, doon ninyo ma-realize na kayo na ay ililigaw na. Alright. So, maraming bagay na panuri. Maging sa tad-ay na sinasabi nyo. Ang tawag sa Tagalog, pangitain. Sa wikang iba, bigente. Oh. Meron kayo bigente para makilala nyo ang mga espiritu. Ang tawag sa iba ay clairvoyance. O ngayon, kung meron kayo yan, manuri na kayo. Habang maaga. Baka mahuli kayo la. Mahuli kayo sa panahon
Kaya ang panahon ay pagbabago ay matagal nang inilathala na kayo'y magbago na. Dahil kung di kayo magbago, paro sa katakot-takot ang abutin ninyo. Paano pagbabago? Anong babagawin ninyo? Baguhin ninyo ang prinsipyo ng iyong paniniwala. Pakasagdalin ninyo ang iyong pananampalataya. Alright. Baguhin ninyo ang inyong mga kaugalian, makalupa. At mag-ugali kayo ng kaugalian, espiritu, para matupad yung kahilingan ni Kristo na kailangan kayo isilang na muli. Ang isilang sa espiritu ay espiritu na, at ang isinilang sa laman ay laman pa. So, kung kayo isinilang sa espiritu, masiyasandan ninyo kung alin ang totoo at hindi totoo. Kagaya ni Nicodemo, dahil sinilang na siya sa espiritu, nalaman niya at nakita niya kung sino ang tao na ginagamit ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Dahil ano mo sabi niya? Guro, alam ko na ikaw ay guro mula sa Diyos. Dahil walang makagawa sa bagay na inyong ginagawa maliban kung nasa kanya ang Diyos. O yan ang taong born again. Si Nicodemo, nakita niya na si Jesus ay siyang nakagawa ng mga bagay na walang taong makagawa. Bakit? Dahil siya'y manggagamot, nagliligtas ng mga masakit, kahit na imposible na maligtas sa doktor, nililigtas niya sila. Kahit na makaling sa doktor, at sabi ng doktor, wala ng pag-asa, kay Kristo nagkakapag-asa. Bakit? Dahil maalam niya ang kanyang ginagawa. At yun din ang nakatagda, na kung sino man maniwala sa kanya ay hindi mapahamak. Kaya marami na papahamak sa ating kapanahunan dahil ninyo kilala kung sino mga tao na pinagkalooban ng Diyos na karapatan na magligtas ng tao. Dahil ang mga doktor ngayon hindi na nakapagliligtas ng tao, tandaan nyo. Kaya meron akong talingaga na binitawan sa inyo, tandaan nyo. Itala nyo sa inyong kaisipan at sa inyong puso. Kung ang motorsiklo ay sira, sa inyo dadalhin sa manggagawa ng motor. Maliwanag. Dahil siyempre, siya gumawa. Kabisado niya ang pyesa ng motor, di ba? So alam niya ayusin ang diferensya ng motor. Dahil siya ang gumawa ng motor. Alright. Eh kung kotse, saan mo dadalhin ang sira na kotse? Doon sa manggagawa ng kotse. Dahil sila nakakalam ng pyesa ng kotse para madaling ayusin. Eh kung tao ang may diferensya, saan mo dalhin? Sino ba kasi ang manggagawa ng tao? Oh, yan ang pakaisipan ninyo ah. Sino kasi ang lumikha ng tao? Hindi ba Diyos? Pagtapos, pag may sakit ng tao, dadalhin nyo sa doktor? Yung doktor ba ang gumawa ng tao? Ulay-bulay nyo sinabi ko para hindi kayo mailigaw. Dahil ako'y propetang hindi nagliligaw ng tao. So, kung ang tao ay gawa ng Diyos at may diferensya ang tao, saan nyo dalhin?
Kung saan naroon ang Diyos, doon nyo dalhin. Para ayusin niya ang inyong diferensya na walang mapipinsala sa inyong katawan. Ganun na. Ngayon, kung asakit naman ay mapunta sa doktor, anong ginagawa ng mga doktor? Hindi ba opera? Opera. Ano pa ang mga bagay na ginagawa ng doktor? Hindi ba putulin? Putol dito, putol doon. O, mekaniko ba yan o siraniko? Siraniko. Maliwanag itong halimbawa na binigay ko sa Kaya inyo. lang po, lahat ng pinutulan, namatay din. Kaya nga, hindi mekaniko. Siraniko talaga. Yung isa pa, tubo dito, tubo doon, patay din. Ganun nga. Si Kristo, nung manggamot siya, mayroon bang ganyan na ginawa ni Kristo? Wala po. So, kaya nga, maliwanag, itong paliwanag ko sa inyo at taligaga. Dalhin nyo kay Kristo at gagamutin niya kayo na walang mapuputol sa inyong katawan, Ang tanong po nila, walang maupira sa inyong katawan. saan daw po nila hanapin si Kristo? Alright. Hindi ba si Kristo sinabi niya, ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako? Asan yung mataas at banal na dako? Alright, bulay-bulay ninyo. Dahil nasabi ni Kristo, Ama, yung mga taong binigay mo sa akin, ibig ko kung saan ako naroon, ay dumuon nila silang kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko. Ano yung kaluwalhatian ni Jesus? Kapangyarihan. Siya ang tinatawag na repairman. Manggagamot, repairman. Ano mang uri na sakit mo, aayusin niya na wala kang sugat sa katawan. Get nyo? Kung naintindihan nyo, marunong na kayo. Ito lang po ang requirements ng ating Panginoon bago po sila gamutin ng Panginoon. Nasa Isaias Kapitulo 57, talatang 15. O yun po nasa Exodo Kapitulo 15, talatang 26. Hindi, sa Roma, nandyan yan. Ito po, Lumapit kayong may pagkakatiwala. yun po yung unang requirement, yung lumapit na may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Ito po yung pangalawa, sa Isaiah 57:15, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Yun pala. Marunong ba kayo magsisi? O hindi kayo marunong magsisi, hindi kayo mabubuhay. Ngayon, kung hindi kayo marunong magpakumbaba, hindi rin kayo mabubuhay. Pero sa bagong tipan, basta lumapit ka lang na may pagkatiwala doon sa luklukan ng biyaya, doon sa mekaniko na inilagay. Basahin po ba natin yung Exodo 15:26? Sige. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng ilalagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Pangalawa lang yan. Yung unang alok niya, basta lumapit kang may pagkakatiwala. Basta magtiwala ka lang. Gagaling ka. Hebreo Kapitulo 4, talatang 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan. Sa binigay ni Pablo na palutunan, basta lumapit kang may pagkatiwala at manampalataya ka, lilinisin ka ng Panginoon. Ito po sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 22.
Tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. O, see? Talinghaga po yan. Mataligaga lang yan. Kung maintindihan nyo, ano ang dalisay ng tubig? Biyaya na hindi nyo nakikita. Yun ang gagamot sa inyo. Yan ang daladalaan ng banal na Espiritu. Yun po yung mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Lilinisin po tayo sa kasalanan at kapag po tayo nalinis na sa kasalanan, doon pa lamang po mawala yung ating mga sakit at karamdaman, gaano man yung kabigat na karamdaman. Talaga. So, mayroon kayong paniniwala sa Espiritu. Lumapit kayo na may pagkakatiwala. Huwag kayong magalinlangan. Ito po, tuloy po natin sa 23. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Alright. Basta huwag kayong mag-alilangan, hilingin ninyo ang inyong ibigin. Yan ang sinabi ni Jesus. Kung ang salita ko'y manatili sa inyo at kayo'y manatili sa akin, hilingin ninyo ang anuman inyong ibigin at gagawin sa inyo. Okay na. Nabalik na naman sa tumapad na palantunan. Alright. Pero doon sa Hebreo, na sinabi ni Pablo, basta may tiwala kayo, kahit na hindi kayo tumutuman sa palantunan, magpakumbabala kayo at sumampalataya kayo, kayo ay gagaling. Alright? So, itong mga bagay na ito ay pinakikilala namin sa inyo para maniwala na kayong lubos. Dahil kung di kayo maniwala, mahuli na kayo sa panahon. Baka abutin kayo ng kamatayan. Sabi ni Jesus, saka bala kayo magsisi. Pag-unat lang pa nyo. Naghiwalay na po yung kaluluwa at katawang lupa. Doon pa lang Kapag patay ka na, magsisisi. doon ka pala magsisisi. Habang hindi pa kayo patay, magsisi na kayo. Habang may panahon pa, para maturuan pa ninyo ang inyong mga anak at makaikait pa kayo ng maraming tao bilang kayo saksi na Diyos ang nagpagaling sa inyo. Okay? So, marami akong sasabihin para magwakas na ang makasanlibutan pag-uugali. Tumalima na kayo sa Ebanghelyo ni Kristo dahil ang Ebanghelyo na yan, siya ang maglilinis sa inyong pagkatao kung makinig kayo sa salita ng Diyos. Alright? So, Dahil yan ang kailangan may buhos na sinasabi ni Juan na itong salita ng Diyos ay buhos. Yun ang pagbibinyag. Ang salita ni Kristo, makinig ka lang, mabinyagan ka na, mabuhusan ka na ng dugo ni Kristo at malinis na yung pagkatao. dahil ang dugo po ni Kristo, yan po yung kanyang ebanghelyo. Alright? So, naintindihan nyo na. So, sabi ni Pablo, hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo dahil siya ang kaligtasan ng bawat mananampalataya. Siyang kapangyarihan ng Diyos sa bawat taong sumasampalataya. Talaga. Sige, hanggang dito lang. Kung ano man problema nyo dyan, basta ilapit nyo sa amin. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Ito lang po yung aking pong huling bibitawan sa inyo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya po habang may oras pa, habang may panahon pa, tayo po ay magbalik loob sa Diyos, magsisi, magbago at magbalik loob po tayo sa Diyos. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa lahat po ng mga taong patuloy na nakikinig na matunay na aral ng katotohanan ng pastor, ang pastor na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoong Kristo.